Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito po yung reading mo for year 2025. Ito yung pinaka-summary ng 2025 mo. Ano yung mga ganap, mga posibleng mangyari, mga dapat mong malaman. Maraming salamat Virgo sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Palagi akong grateful dyan. Malaking tulong yung mga nag-subscribe, like, follow, yung mga laging nanonood ng readings, nag-share ng mga readings, nagli-leave ng comments, reactions, nag-avail ng mga private readings, subscriptions, memberships, pati na rin yung mga hindi nag-i-skip, okay, sa ating mga ads. Regarding private reading naman, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description, either sa description or sa pinaka dulo ng reading. Nandyan lahat ng detalye. Okay? Kuha tayo ng main themes. Alamin natin dito sa mga green cards na to, ano yung highlights ng iyong 2025. Ano? So, etong highlights na to, dito umiikot yung mga matters na ano ba tawag dito? Mabibigyan ng highlight ba sa kabuuan ng 2025 mo? Maaring ito yung mga magiging concern mo, pagtutuunan mo, ano pa. Okay. Highlights mo is happiness and marriage. Wow. Ang ganda naman. So, halos karamihan nakakuha na itong marriage card. Pagpasok sa sa relationship, sa commitment, or pagpapakasal, literal, kasi marriage nga, pagsasama ito pagsasama ng dalawang tao or dalawang partido, kung ano man to. Kasi pwede rin naman itong hindi lang about romance. Something na i-engage mo talaga yung sarili mo, i-commit mo yung sarili mo itong taon na ito. Okay? At nakikita ko, magiging happy ka itong 2025, no? So, pwedeng happy relationships, makakasal ka, syempre, masaya ka. Okay? Basta, overall, magiging masaya, overall, committed, andyan yung romance, andyan yung andyan yung special someone mo. Okay? Ano pa? Kuha pa tayo ng ibang cards. Ito. Kuha tayo sa dito, no? Kuha rin tayo ng isa rito. Nabalasa ko naman na yan, dear. So, no problem. Okay, tapin natin. So, meron ka ditong waxing crescent moon. Have faith in your dreams. Hummingbird spirit, be here now. So, being in the moment. Pagiging mindful, pagiging present. Pagfo-focus dito sa kasalukuyan. Anong meron dito? Ayan. Presence of mind. Siguro, mas active ka. Kasi nga, meron kang presence of mind dito. At saka yan, meron something dito siguro na mag-work hard ka para sa yung mga goals, pinapangarap mo. Ayan, meron ka ditong have faith in your dreams. So, wag mo lang sukuan ito. Maging positibo ka lagi. Wala namang imposible. Wala namang nakakaalam ng kinabukasan. Ang importante lang is nakafocus ka dito sa kasalukuyan kasi dito ka kikilos. Ito yung pinaka-priority mo, hindi yung past, hindi rin yung... Actually, pwede tayong maging wise na mag-prepare para sa future natin, pero kasi andito tayo sa present Okay, so ito muna talaga yung priority mo. Ito talaga uunahin mo. Okay, so presence of mind, importante. Ito muna ang asikasuhin mo, kung ano man yung mga meron dito sa kasalukuyan mo. Darating at darating naman yung mga tamang panahon para sa ibang bagay, no? Iba pa yung para bukas, para future, 'di ba?
Ang ibig lang sabihin nito, simplihan ko, meron kang magagawa dito sa present mo. Kaya ito yung pagtuunan mo. Virgo, yun lang yun. Huwag mo munang i-concern masyado yung sarili mo kasi mag-worry ka lang too much about the future Samantalang nandito ka naman, living in the present, diba? Oo. Di naman masama na mag-isip ka about the future, diba? Pero, andito ka Kumbaga, ito yung presensya mo dapat nandito sa kasalukuyan dito mo pwede kasing baguhin din yung iyong future actually. Di ba? Tama ba? Oo, yun yung future. Pero, dito ka sa present, dito mo sinishape yung magiging kinabukasan mo Tama ba? So, kung ako sa'yo, mas practical na dito ka mag-focus. Okay? Hindi sa past, di dun sa malayo pa. Yun na naman yung nafe-feel ko dyan sa card mo. Be here now, maging attentive ka, maging present ka dyan. So, meron ka ring twists and turns. Carefully made plans could be thrown out of the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope with all the upheaval. So, may mga twists and turns daw, Virgo. Alam mo na, may mga liko-liko. Ang ibig na sabihin nito, pwedeng may encounter ka na hindi mo ina-expect. No? Itong 2025. So, maraming, sabihin mo na makulay, may adventure, kumbaga hindi boring, hindi isang straight line lang. Okay? Or maaaring hindi siya magiging ganun kadali. Pwedeng maging exciting, pwedeng maging challenging, pwedeng maging unpredictable. No? So, yun na may indication nito. May mga twist and turns. Pero ito kasi yung nagbibigay ng ito ba yung nagbibigay ng kulay, Virgo? No? O, sabi nga kasi dito, kahit na meron kang mga carefully made plans, pwedeng may mga changes and interruptions na may-encounter ka ngayong 2025. At parang meron nire-remind ka dito na make sure na ikaw ay nakapag-recharge. No? Sabi dito, get lots of rest. Kasi mukhang medyo roller coaster tong dadaanan mo. No? Kasi medyo, with all the upheaval, kasi parang may mga yun na nga yung dala-dala ng twists and turns na sinasabi ko. Parang mala roller coaster siguro. Okay? So, yun yung paghahandaan mo. At make sure nakasado ka dyan. Full bath ka dyan. May jealousy dito. Either ikaw itong maging jealous or maka-attract ng jealousy. Alam naman natin, maraming mga ganyan. Watch who you trust with your personal secrets and plans. Mag-ingat sa mga pinagsasabihan ng iyong mga pinaplano. Okay? Baka meron ditong mga hindi mapagkakatiwalaan, inggitero-inggitera pala, may traidoring ka dyan, malay mo. Basta watch out sa kung sino man tong mga pinagtitiwalaan mo, especially yung mga personal secrets mo at mga pinaplano mo. And spend time outdoors with nature to reconnect and replenish. Ayan na nga yung pagre-recharge, no? Na-mention dito sa isang card and na-mention uli dito sa jealousy card. So, kailangan mo siguro kahit papaano, kung maisisingit mo, mag-nature tripping ka. Yung tipo lang na makapag-bakasyon ka man lang, makalanghap ka ng sariwang hangin sa probinsya. Pwedeng ganyan no? Kailangan mong mag-reconnect sa nature at makapag-replenish. Baka mag-outing, pupunta sa may dagat, no? Etc. Yan pa natin yung ibang paparating sa iyo, Virgo. Bigyan mo ng time yon kasi kailangan mo yon. Kailangan ng katawan mo, kailangan ng spirit mo yon, Virgo. Or kailangan ng mental break, no? Kahit papaano, pahinga mo rin naman yung isip mo, yung katawan mo, yung espiritu mo. 'Di ba?
Kasi ako naniniwala ako na pagka nagbigay ka ng time sa sarili mo, mapayapa na nakakalma yung katawan mo, o nakakapagpahinga ka, nakakapag-isip ka rin at the same time, tsaka yung aura mo ba nag-iiba, no? Kasama na siya, spiritual, mental, yung katawan, slowly but surely getting ahead. Meron kang tortoise dito. Ano pa? May tridor talaga. Ayan na nga yun, binabanggit doon. Na mag-ingat ka kung sino yung mga pinagsasabihan mo rito. Sikreto mo man, mga pinaplano mo. Kasi meron ditong someone working against you behind your back. Tridor energy, dear. Oh, definitely may mga challenges. Maliwanag naman na nabanggit sa twist and turns. Mountain So, mahirap talaga yan. Alam naman natin na mahirap akyatin ng bundok bago mo marating yung pinaka-peak. Diba? Marami ka munang dadaanan. So, ibig lang sabihin nito, pwedeng may malaki kang problema or medyo hirap ka, struggle ka hanggang marating mo yung tuktok ng bundok. May mga challenges. Hindi ganun kadali. Okay? Sabi nga dito, major Major challenges major challenge pala, without S. Major challenge to overcome. Okay, ang magpapaano lang sa'yo dito is itong tridor. Okay, kahit gaano kabagal, ang importante may pag-usad pa rin sa 2025. Dapat pa rin maging grateful. Blessed pa rin kasi importante umuusad. Ano man itong napakabagal na ito, na pag-usad na to, may kinalaman man yan sa karir mo or kung ano man itong endeavor na ito. Or kung sa personal mo, personal growth man yan, healing man ba yan, hindi ko alam kung anong nagre-relate sa iyo, Virgo Pero importante doon ay ang pagong masigasig. Hindi naman pabilisan, hindi naman ito karera. Ang importante, tinatahak mo yung path mo. Matapos mo yun, ma-reach mo yung finish line. Yun naman ang importante. Importante, umuusad ka. Kung 1 millimeter a day man yan, meron pa rin, di ba? Okay? Kasi naman yung pagong, di ba merong ganong, ba yun? Parable ba yun? Parable ng pagong and kuneho. O yun. Nakalimutan ko lang yung title nun. ASAP ba yun? Hindi ako sure. Huwag niyo ako i-quote dun, i-bash. So, yan. Maaaring may mga bagay dito na mabagal. Sige, sabihin na natin. I-addition dito sa card na to. Sabihin na natin may mga bagay na halos akala mo hindi gumagalaw. Sobrang bagal ng processor. Kung ano man itong ganap na to. Sa mabagal may something dito na mabagal. And dumako naman tayo sa iyong dumako, Tagalog. Buhay pag-ibig. Anong pinaka-summary ng iyong love life? So, pwedeng energy mo, energy ng person mo yung nasasagap dito. Bahala ka nang mag-relate. Hindi ko alam ang love story mo, Virgo. At kung balang araw, magkatotoo man yung mga lumabas dito sa cards, balitaan nyo ko. Balikan nyo ko at mag-leave kayo ng comment. Okay? Wow! Meron dito gustong magsama kayo. Gusto niya ng commitment. Solid ito. Oh, mayroong mga wedding rings dito. Hindi ko nga alam kung meron talagang literal na ikakasal. Ikaw man yan, family member, kaibigan, kakilala. Basta meron ditong person na gusto kanyang offeran ng lifetime na commitment, which is kasal. Oh, baka iba sa inyo, ito na yung year na papasok kayo sa engagement or marriage. Ayan gusto niya talaga ng commitment, pang matagalan. Legit, I want you to be a part of my future. The way you love can never be matched. Oh, hindi ka napapalitan nito. Okay?
Alam niya na siguro na by heart na ikaw na yung the one, natagpuan mo na siguro yung kabiyak mo or magiging kabiyak mo itong year na to. Oo, meron dito mga nagmamadali pero nakikita ko humahabol kayo sa kalendaryo. Baka yung iba sa inyo medyo may edad na. Pero wala naman kasing edad ang kasal, di ba? Kung ako naman, basta walang sabit, pareho kayong legal free. Nakikita ko lang dito, baka iba masave by the bell, baka makaabot kayo sa kalendaryo. Kasi may time dito eh. May essence ng time na binabanggit to. I'm afraid it's too late to take action. Pero hindi. It's never too late. Walang too late. Diba? Kung talagang gusto. Yun lang yun. Kasi naniniwala naman ako may divine timing para sa lahat eh. So, bakit mo sasabing it's too late, diba? Pero pwede lang na napipressure siguro or maybe yung iba sa inyo bibigyan nyo muna ng panahon or ewan ko, meron bang ultimatum to, may deadline ba, may pressure ba o bibigyan muna ng time? Ewan ko. O ano man doon. Okay? Pero nakikita ko dito kasi kanina parang may element din ng time dito eh. Saan ba yun? Ayan yung pagiging present. Siguro yung iba, ewan ko, kung humahabol kayo sa kalendaryo na makapag-asawa kayo bago mag-edad ganito, bago kayo mag-menopause or something. Pero basta meron kasing element ng time eh. Either taking your time, bibigyan ng time, palugit, or nagmamadali. Yun lang naman yung mga possibilities dyan. Tingnan na natin, meron kang Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, meron kang Libra energy, Scorpio energy, and sa bottom ng deck mo you have the Ten of Swords, which is, yes, air signs. Mabagal talaga, dear Virgo. Meron ditong something na sobrang bagal. Ayan na yung Pagong at saka yung Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, sa lahat ng night, siya yung mabagal. Halos hindi ma-action ang itsura kasi niya eh. So, yan. Meron talagang something dito na mabagal. Kaya kung may mga nilalakad kayo, mga proseso, hindi ko alam kung ano yan, may pinagdadaanan man kayo, or baka yan yung face ninyo, paano kayo kumilos, hindi ko masabi. Basta merong something na mabagal. Ang importante nito, sabi ko nga, solid naman yan. Si Knight of Pentacles siya kayong Pagong. Kahit mabagal yan, determined yan. Okay? Mabagal lang talaga, pero slowly but surely yung energy na nadedetect ko dito. Possible na may travel dito ha, kasi may night ka. Okay. So, may mga legal matters din, o baka ayan justice card o. O may hinihintay ka bang mga decision, resulta ng decision, mga hearing ba to? Basta pwedeng mga court proceedings, legal papers, anything that is legal, dadaan sa proseso. Yun nga yung sinasabi ko, at baka yun yung magiging matagal. So kung may mga kaso rito, may mga hearing, may mga nilalakad, pwedeng maka-encounter ng pagkabagal. Okay? Pero maliwanag dito yung pag-make ng decision. Oo. Decision ang pinaka-importante. Ano yung pinaka-hatol? Pwede naghihintay kayo na resulta. Okay? And that card is an ending. Endings and beginnings kasi ito si Death card, Virgo. Merong magtatapos, pero meron ding panibagong darating. Okay? Magsisimula rin. O dumadaan ka sa sa phases, sa transformation, no? Phases kasi why? Una nagkaroon ng ending, and then nagkaroon ng transitioning, and then ito na yung pagbabago. And may bagong pumapasok. So phases ito. Hindi lang ito, naniniwala ko, hindi lang isang stage yung pagdadaanan mo. Kaya nga siguro mabagal eh. Slow yung process dito eh.
Pero maliwanag na meron ditong malaking transformation kasi death card yan, okay? So, kung meron mang magtapos dyan, may mag-o-open, may magsisimula uli. Maliwanag talaga yung energy ng magtatapos kasi you have the Ten of Swords. Ano man ito, Virgo, siguro matagal na itong nagpapahirap sa'yo. Pagod ka na rin dito. Ito kasing card na to, darating ka talaga dun sa hantungan, hanggang dun na lang. Parang kamatayan, di ba lahat naman tayo? Darating tayo sa point na machuchugi tayo. Parang ganito yun. Ito na yung inevitable na ending and pagbabago eh. Alam mo kainaman dito sa iyong Ten of Swords. So, ending ito, siguro maaaring magiging masakit para sa'yo. Pero para kang mabubunutan ng tinik eh, once na mangyari na tong ending na to. Oh, finally! Tapos na yung pain in the ass. Tapos na yung ilang taong paghihirap, pagsasakripisyo, torture. Pero meron din indication ng betrayal ha. Especially meron kang lumitaw na rat at saka yung hindi mo dapat pagsabihan ng mga secrets, plano mo. So maging handa ka lang na pwedeng may trumaydor sa'yo, masabotahe ka. Ikaw yung maano dito, ano tawag doon? Mag-collapse or ma-defeat. Possible yun. Okay? Tignan na natin yung closing message, affirmation, or advice para sa iyo. Para ma-seal na natin yung reading mo, Virgo. Ano yung pinaka-payo or affirmation para sa iyo sa year 2025. Ang nahugot natin is healing the natural world. Ang pinaka-mensahe, as our natural surroundings are very much connected with us and our health. May binanggit dito about nature, di ba? Naalala mo? Ayan, o, para ma-replenish ka raw, mag-reconnect ka sa nature. So, parang related. Ayan, no, healing the natural world. Baka kailangan mo ng grounding, ng healing. At ang way na sinasabi sa'yo is mag-connect ka sa nature. As our natural surroundings are very much connected with us and our health, loving them unconditionally can only bring a deeper connection to our shared energies. Helping to protect and create a safe haven for the animal kingdom will bring guidance to your own life. Ang pinaka-affirmation mo for the year 2025 is, I am connected to the animal kingdom. So yan, something na related sa ano, hindi lang sa kapaligiran mo, pati sa animals. Baka yun yung magbibigay ng healing sa'yo. O kung wala kang pet, consider mo na maging plantito-plantita or mag-alaga ng pet. No? Baka kasi merong, alam ko may ganun eh, may mga time na darating na ewan ko, halimbawa hindi ka naman mahilig sa aso, sa pusa, or any kind of pet, tapos parang bibigyan ka. Kumbaga parang pinadala sa'yo ni universe, okay, may nagregalo sa akin ng ibon, hindi mo ako mahilig sa ibon, or may nagregalo sa akin ng halaman. Siguro, yun yung way ni universe para ipadala sa'yo yung kailangan mo. And naniniwala ko na magiging part ito ng iyong healing, or kapag recharge ka, mai-ground mo yung sarili mo. Okay, Virgo, blessed New Year sa iyo. Sana makatulong sa iyo itong reading. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.